Middle East. Una sa lahat, ah, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon at andito naman tayo, umabot naman tayo sa oras na to na kung saan gusto natin na magkaisa at makuha ang ating hiling sa bawat Pilipino. Ang tanging masasabi ko, hindi man kami magkabaro, pero iisang atikain sa kasalukuyan. Ako'y humahanga kay ex-General Bertrand dahil inihikayat niya ang makatotohanan gawa patungkol sa kasalukuyang nangyayari na korupsyon, pagkakasira, pagkakawasak ng ating bansa. Pagkawala ng respeto ng mga iba't ibang bansa. Alam nyo, mga kapatid, kahapon nakausap ko ang isang kaibigan kong local dito. Tinanong niya sa akin, ano nangyayari sa lugar ninyo at bakit nagkagulo? Ang tanging na masasabi na isagot ko sa kanya, ganyan talagang buhay pagdating sa politics. May matino, may hindi. Mahirap ipagtanggol ang ating bayan sa kasalukuyang ito. Dahil alam nila, sa panahon ni Duterte, halos buong bansa ay nagiging proud sa ating pinuno. Ibig sabihin, kay Tatay Digong. Hindi nakakapagtataka yan. Kung merong mga tao na kontra Duterte, yan yung mga taong isa sa mga gumagawa ng sigalot sa ating bansa. At ang kikilos. Kasi ang kilos ng Bangsamoro ay may isang salita kapag sinabi namin, ginagawa namin. Ayaw namin na may mapapahamak. Ayaw namin na may masisirang buhay. Dito mo mararamdaman ang dating magkaaway ay magkakampi sa kasalukuyang ito. Kaya panawagan ko, tayong mga Pilipino, maging sa kabila, alam natin na unawa nila, pero dahil sa pera, dahil sa salapi, magpakatotoo kayo. Humarap tayo sa katotohanan, huwag sa baluktot na gawa. Sobra na to. Alam natin lahat ito. Pati kayo kasama sa biktima. Bakit niyo pinaglalaban ang isang bagay sa panunungkulan ng Pangulong ito na siyang kinasisira ng ating bayan? Para sa mga kapatid kong ex-militar na sumasang-ayon sa sinusulong ito, ako po'y humahanga sa inyo. Taos-puso akong sumasaludo sa inyo bilang Bangsamoro at kasapi sa grupong MILF. Hindi ko binabanggit ang grupong ito dahil ginagawa ko o ginagamit kong sangkap. Wala akong karapatan para gamitin ko to. Ito ay pang sarili kong interes dahil alam ko sa sarili ko na iba na ang labanan ngayon. Kaya bukod tangi na masasabi ko, mga Pilipino, mga kabayan, mga kapatid, sama-sama natin isusulong ang tamang landas upang maitaguyod natin ang pamilya natin sa tamang pamamaraan. Hindi dito sa maling pamamaraan ng ating Pangulo. Sa bagay, ako hindi ko man naman Pangulo yan eh. Gintik na yan eh. Huwag tayo magpapadala sa maling emotion. Tulad ng nakarang araw na pag-uusapan natin,
ang Civil War. Ano kaya mangyayari kung nagkaroon tayo ng Civil War sa Pilipinas? Sa amin sa Mindanao, pwede kaming gumawa ng kaparaanan na hindi kami sasalo dyan dahil nandyan ang Malacanang sa Luzon. Pwede namin iiwas ang sarili namin, magiging Kristiyano man o Muslim, lumad, anuman reliyon meron ka, na nasakop sa Mindanao. Iniisip namin hindi lang sa Luzon at Visayas. Ay hindi lang namin iniisip ang Mindanao, kundi iniisip namin ang Luzon at Visayas. Dahil kapwa tayo pare-parehas. Mahirap ipagpatuloy ang ganitong sitwasyon sa ating bansa. Lubog na po tayo. Hirap na po tayo. Kawawa ang ating mga pamilya sa kasalukuyan. Ito, magbibitaw ako ng konting verbal na salita. Ito inumpisaan na sa part namin ang usaping pagsisiparet ng Mindanao. Kaya lang, medyo nilalagay lang sa timing. Medyo pinutol pa yan. Pero kapag yan ay kinilos at in-order na sa amin ng aming pinuno, walang imposible na hindi magawa. Tandaan nyo yan. Kasi iba kami. Kapag nagsalita kami, may gawa. Dahil nasa history yan ng ating bansa. Pero hanggat gusto namin, ay doon kami sa mapayapang gawain. Hindi doon sa mga kaguluhan na kung saan iniiwas namin ang aming pamilya para hindi madadamay sa kaguluhan katulad ng kasalukuyan nangyayari ngayon. Mga kabayan, gumising kayo sa katotohanan. Huwag ninyong ipilit. Bakit ginagawa ninyo kayong mga supporters ng BBM, ng administrasyon ito, na puro kayo Duterte, bakit hindi kayo pumunta sa lugar namin sa Maguindanao dahil nandoon ang lahat ng mga problema, hindi lang si Duterte? Doon kayo pumunta. Ilang beses ko sinasabi, kahit na babaeng buntis, pinatay. Asawa ng sundalo na walang kamuang-muang. 3 buwan, iulitin ko sa inyo, 3 buwan yung bata. Pati yung bata pinatay. Kung halimbawa kontra kami sa mga Kristiyano, ay anong pakialam namin doon? Kaya lang hindi eh. Hindi kami ganun. Mahal namin ang kapwa-tao, hindi hayop. Kahit na yung hayop, inaalagaan namin, iningatan namin eh. Tao pa kaya? Kung meron kayong naririnig na mga Muslim na sinasabi na namumugot ng ulo, hindi kami yun. Hindi yan ang utos. Iba yun. Hindi sumusunod sa pananampalataya sa larangan ng Islam. Kalaban natin ang gobyerno. Dahil kung matino man ang gobyerno dito, bakit tayo nagtitipon-tipon dito? Bakit tayo nandito? Nagmumukha tayong tanga. Nagmumukha tayong tanga kung bakit natin kinukontra ang isang tao o isang namumuno na maganda naman ang kanyang halikain sa bansa. Sige nga. Bakit mas maraming taong nagre-react sa panahon ngayon kaysa dating Pangulong Duterte? Ulitin ko, dumating si Tatay Digong dito sa Saudi Arabia, isa ko sumundo sa kanya sa airport. Nakala mo, dinaig pa ang isang hari na dumaan. Wala kang makikita sa sasakyan, kundi yung sasakyan lang namin. Dumiretso ba sa palasyo? Hindi. Ang diniretso niya, lahat ng mga OFW.
Dumating si Bongbong Marcos dito na bangag. Anong ginawa? Ni anino niya hinihintay namin sa polo? Wala, hindi siya nakita. Dahil hindi niya sinusukat ang sarili niya sa mga taong mababa ang kakayanan. Dahil siya ay lumaki sa yaman. Adik kasi. Yung kumukontra sa akin dyan sa mga comment minsan, sinasabi, eto ngayon, yung comment ko, walang kwenta yon. Ito ang pakinggan ninyo ang boses ko. Huwag niyo akong subukan. Dahil ayaw ko, iniiwasan ko mag-cross ang landas natin sa bagay na hindi ko gusto. Dahil sasalungatin ko kayo kapag alam kong mali kayo. Mahal ko ang buhay ko. Pero hindi ko mamahalin ang buhay ko sa karapatan ko. Sa karapatan pang tao, ibubuhis ko ang buhay ko. Ilang beses ko yung ginawa. Hindi ibig sabihin nandito tayo sa TikTok kaya iniisip natin na mga tao rito, mga simpleng tao lang. Hindi! Ultimo ko, sasabihin ko sa sarili ko, may kaya ako kung anong gusto ko. Pero hindi ko tinatansya ang lahat ng mga tao dito kahit sabihin pa natin simpleng tao lang yung kilala ko. Hindi ko sinusukat kung anong meron siya. Bakit? Bawat sino sa atin dito walang nakakaalam kung anong kaya niya para sa iyo. Pero ako gapangin mo, madidisgrasya kita. Maraming nagsasabi sa akin, nagtatago ko, nagtatakip ako, eto ko. Kailan ba ako humarap sa inyo na hindi ako nag-open camera? Ngalintik kayo. Sabi ko sa inyo, iba ako. Kung meron kayong na-encounter na umurong ang bayag si Parson, hindi. Ang dugong muro na ito na tumatalaytay dito sa ugat ko, kahit dulo ng daliri niya yung balahibo nyo, hindi tataas para sa inyo. Kaya ang gawin natin, magkaisa tayo. Ilaban natin ang karapatan ng sambayanang Pilipino sa bawat sino man sa atin dahil tayo'y maiedad na. Iniisip natin yung mga huling pamilya natin, hindi para sa sarili nating interest. Mawala tayo sa mundo, anong ipamamahagi natin sa pamilya natin? Kung sakali. Sino na magkukontrol sa kanila? Lalo na yung konting kimbot mo lang, yung anak mong lalaki, pasaway na. Paano mo na makukontrol yun? Kung mawala ka na sa kanila. Hintay mo pa ba yun? Kaya meron tayong pinuno dahil yun ang magkukontrol kung wala tayo. Yun ang magbibigay sa kanila ng respeto at takot at galang. Yan lang naman ang hangad. Hindi ako nasakop ng Luzon. Hindi ako nasakop ng Visayas. Ako'y taga Mindanao. Proud ako taga Mindanao. Luzon, Visayas. Sinong kahiya-hiya? Sino? Di ba? Ang Luzon? Isa lang naman ang problema eh. Yung mga salitang, ang Mindanao ay magulo. Tama. Kapag dinayo mo ang mga Moro sa Mindanao, sigurado yan may mangyayari. Patahimikin ninyo, hindi yan. Kami, pupunta ba kami ng Luzon para manggera? Pupunta kami ng Visayas para manggera? Kailan nyo nalaman na ang Muslim at Christian ay nag-away-away sa Mindanao? Nagmamahalan ng Kristiyano at saka Muslim sa Mindanao. Mga kapatid. Kaya hangad namin kung gaano magmahalan ng Mindanao ay Muslim at lumad Christian sa Muslim Christian sa Mindanao. Dapat ganun tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magkaisa tayo para isulong natin ang tamang landas para sa kinabukasan ng ating pamilya. Pamilya natin ang kailangan dito eh. Pamilya natin nakasalalay dito. Hindi tayo. Boses lang tayo.
Boses lang tayo. Bibigyan ko kayo ng sample. Papayag ba kayo na mayroong papasok sa bakuran ninyo, bubuksan ang pintuan ng inyong bakod, na walang pahintulot, as in trespassing, na hindi nyo kilala yung tao? Anong gagawin nyo? Legal ba yun? So anong gagawin mo? Defend yourself. Dapat ituwid natin. Ako mismo, nung panahon na nasa bansa ako, nandiyan ako sa Pilipinas, doon sa amin kinakatakutan ng yung taong pumapatay, yung drug addict, yung lasinggero, yung magnanakaw. Yung apat na yan, kinukup ko yan. Pero isa lang sinasabi ko sa kanila. Maluwag kayo sa patahanan ko, tatanggapin ko kayo ng walang labis, walang kulang bilang kapatid. Pero kapag ako kinananin nyo, mas mabuti pa itumban nyo ako. Kasi once na malaman ko, isa-isahin ko kayo. Lahat ng nasa loob ng bahay ko, kung ano pwede makain nyo, kainin ninyo. Huwag lang nyo ako traidorin. Kasi magkakamatayan tayo. Ayan lang ang bukod tanging